Sa daan papunta sa islang ito, may nakapagsabi sa akin kailangan mo raw makita ang ilalim ng dagat sa Balikasag, Panglao. May nakapagsabi na pag hindi ka raw nag-dive sa Balikasag, na-miss mo na ang half ng buhay mo. So para malaman natin kung may katotohanan tong tip na nakuha natin, eto, susubukan ko mag-dive dito sa Balikasag. Kaya sama kayo. Sa dami ng isda, tila wala silang paglagyan sa mga korales. Lahat na maisip kong kulay ng isda, narito na yata. Ang clownfish na ito, parang naghahanap ng away. Ito kasi ang kanyang paraan ng pagprotekta sa kanyang teritoryo. Kilala silang agresibo, lalo na ang babaeng clownfish. Kaunting langoy pa, nag-iba na ang tanawin. Ang seagrass, nagsisilbing filter o tagasala ng dumi sa tubig. Sikreto marahil kung bakit napakalinaw ng tubig dito. Ngunit bukod sa paglinis ng tubig, marami rin ditong nakikinabang. Tulad ng pawikan na nanginginangin. Sa makulay na tahanang ito, protektado ang mga pawikan. At ang kanyang presensya dito, pabor din para sa remora na nakikisakay. Kailangan ng remora ang daloy ng tubig para makahinga. At bilang kapalit, kinakain nito ang mga parasite sa pawikan. Kapwa sila nakikinabang sa isa't isa. Patunay na konektado ang bawat nilalang. Kilala sa buong mundo ang Panglao. Taong 2004, pumunta sa Panglao ang may 80 siyentipiko mula sa iba't ibang panig ng mundo. Dito nakatagpo sila ng libo-libong maliliit na mollusk at crustaceans na hinihinala nilang bagong species. 4 na po na ang nadideklarang new species ngayon. Patunay kung gaano kayaman ang ating samot-saring buhay sa karagatan. Ang ganitong kasaganaan marahil ang siyang umaakit sa iba't ibang nilalang para pumunta rito. Tila isang anino sa karagatan. Ang grupo ng malaking isda. Kasalubong ko rin. Ang mga nakita ko rito, nakamamangha at buhay na buhay. Pero sa aking pag-usad, ibang realidad naman para sa mga isda ang aking dadatnan. Isang lambat mula sa mga isda ang aming natsempuhan. Puno ng buhay ang Balikasag.
Ngunit meron daw nagbabadyang sumira sa kagandahan ito.